Nagbabalik po ang po lingkod ulit, Dan. Magandang hapon po mga kaibigan, at nagbabalik po ulit ang inyo po lingkod, Dan Can Ride. At ngayong araw ay nasa Malate, Manila tayo ngayon. Nakikita nyo yung church. Malate Church nga ba to? Hindi ko alam, pero parang Malate Church nga. Ano ba yan? Ang gulo mo, Dan Can Ride. Pero ito ay pauwi na tayo. Sana hindi tayo matraffic, no? Lunes ngayon, maraming mga kagagaling lang sa bakasyon na nagsipagpasukan sa mga trabaho. So dito na ulit tayo dumaan, no, pabalik, dahil kaganina dito tayo nang galing. Dediretso na natin doon tayo dadaan sa may seaside, doon sa may bulungan, dahil may iba-iba naman, no? Hindi pa ako nakakakain na tanghalian. Ang nakain ko lang kaganina agahan ay noodles, at yun lang ang nakain ko. Kaya ako medyo nagugutom na. Nagluto ko na lang gunisa, pero hindi ko naman nakain bago umalis. Sa bahay na ako kakain ito. Gutom na ako, at ako'y medyo nahihilo na. May pagka-acidic din ako, no? Acidic din, kaya minsan nananakit yung tiyan ko. At dahil sa trabaho namin, hindi maiwasan na hindi malipasan ng gutom. Palagi kami nalilipasan kasi lalo na pag mabigat ang problema sa ginagawa namin, hindi na kami nakakain dahil sa kagustuhan namin matapos agad yung trabaho, hindi na kayo makain. Nakakalimutan na namin kumain, tinatamad na kami kumain dahil gusto namin matapos agad yung trabaho, gusto namin malutas agad, nalilipas kami nagutom. Kaya kung ikaw ay nagtatrabaho as a IT support, ganun talaga ang trabaho natin. Kaya madalas nalilipasan, pero minsan inisip ko parang ano na lang siya, parang fasting, no? Hindi naman madalas. May mga times na pag mahirap yung trabaho, hindi ko ma-solve agad yung problema, masyado mahirap, doon minsan fasting, kumbaga nalilipasan na ng gutom, pero hindi naman madalas. Mas pala ipupunta ulit kami ng Cabuyao, Laguna. Sana matuloy na at makakasama ko si Gilbert. Hindi ko lang alam kung siya ay magkakotse o magmumotor. Kung mag-scooter siya, mag-scooter lang din ako, pero kung siya ay magkakotse, ako naman magbi-big bike para sabay kami dadaan ng SLEX at makakapagkape pa kami doon sa gasolinahan. Naalala ko nung huling nanggaling ako ng papunta sa ng Baguio, pero hindi ako natuloy na Baguio, hanggang Pangasinan lang, tapos umuwi na ako. Nung pauwi ako dito dumaan, kaya bigla ko naalala yung hirap ko noon. Nung pauwi ako, talagang antok na ako, pagod na pagod, nahihilo na ako sa biyahe, walang tulog, sobrang pagod, gutom, kasi sa gusto kong umuwi na maaga, hindi na ako nakakain. Nakakain ako sa Jollibee, pero habang nasa biyahe ako, parang bumalik yung pagkagutom ko. Na-video ko yun, yung aking experience nung pupunta sana ako ng Baguio galing Cavite. So pupunta ako ng Baguio sana. Ang expected ko sanang makarating ako mga alas 9 o alas 6 ng umaga, pero na-delay ako dahil naplatan ako. Ilang oras ako naghintay na magbukas yung shop para may magayos ang gulong ko. Na-delay talaga ako. Hindi na ako umabot ng Baguio dahil sa schedule na rin, kumbaga. Kung mag-stay ako sa Baguio, abutin ako ng gabi, o bukas na ako makauwi. May lahat kami kinabukasan, kaya kailangan ko rin talaga umuwi na maaga dahil kung hindi, mas lalo ako mayayari kay Mrs. pag hindi natuloy hilakad dahil. Kaya pinilit ko umuwi. Ayoko man umuwi, kailangan talaga dahil ako yung mayayari, mapuputuan ako ni Mrs. Nako. Pero maging aral sana yun, yung aking naipost sa video na yun. Ang title nun, Cavite to Baguio balikan, 17 hours na biyahe. So maging aral sa inyo yun. Huwag nyong gagayahin yung video na yun. Yung ginawa ko, hindi yun maganda dahil pinapersa mo yung sarili mo sa mahabang biyahe, di ba? Parang Boss Ironman, no? Pero iba yung sa Boss Ironman, big bike yung dala mo. Sa akin kasi scooter lang naman, pero parang halos pares lang din na yung pagod, di ba? Hilong-hilo ka. I mean, hindi siya magandang event kasi mag-uunahan yung mga yan, di ba? Pwede bang magpahuli yan? Kaya magmamadali sila, kaya mangyari pagod, gutom, hilo, antok, halo-halo na, di ba? Kaya para sa akin, hindi ako pabor doon sa Boss Ironman. Mas maganda yung yung endurance challenge na walang pabilisan, na walang hinabol ng oras. Pero kasi yung Boss Ironman, napipilitan sila makipag-unahan doon sa challenge, di ba? Doon sa time. Ang nangyari nung huling Boss Ironman, napanood ko sa video ni Reed Motovlog, ang dami palang na-aksidente, no? May mga namatay din. So hindi ba? Sa tingin niyo ba magandang magandang event 'yun na may namatay, di ba? Hindi masyadong prepared, no? So para sa akin hindi maganda event. Maraming kumikita doon ng malaki kasi maraming tumatangkilik pero kung hindi naman preparado at hindi naman nila masisigurado yung safety ng mga rider, di bali na lang, di ba? So sa haba ng kalsada doon sa sa Boss Ironman, dapat talaga malimit yung yung mga nakabantay, yung
dinaanan niya ako sa gilid, di ba? Hindi man lang siya lumayo. Nagulat lang ako, nasa gilid ko na siya, di ba? Hindi ko alam kung bakit, masyado siya nangunguna. Hindi yan magandang halimbawa mga kaibigan. Huwag niyong gagayahin yan. Ako, nagulat ako kasi halos nasa gilid ko na siya, di ba? Munti kanya na ako mabanggaron, o di ko alam kung ano ang kanyang intensyon, pero di magandang halimbawa. Kaya yung sa Boss Ironman, maganda sana kung marami mga bantay, marami mga, alam mo na, nagpapatrol, di ba? Para sa safety, kasi sa haba ng kalsada doon sa Boss Ironman, hindi mo lahat mababantayan, hindi mo lahat ma-monitor yung mga riders, di ba? Kung nasaan, nagugulat ka na lang, nabangga na pala yung isa, na aksidente, di ba? So maraming dapat tignan maigi. Dito masarap tumambay, no? Sunset, masasaksihan mo yung sunset. Yung ganda, oh, di ba? Dito, ito yung bulungan sa Parañaque. So kung galing ka ng MOA tapos pupunta ka ng Cavite, Las Piñas, ito kadalas yung daan ng mga nakamotor para iwas traffic. Pero minsan sa dami na rin ng mga dumadang motor, minsan para mas pa-traffic pa rito, eh. Tren, oh, ayun, oh, nakakadaan yung tren, di ba? Pag maraming tren, yun ang simbolo ng kaunlaran, ang tren. So paano tayo makakaiwas sa road rage? Ang unang-una, kalma lang. Huwag mainit ang ulo, mag-isip bago gumalaw, mag-isip bago magsalita. Yun ang una natin gagawin. Think muna, think before you act, think before you talk. Mag-isip, kumalma, ikalma muna ang sarili. Pangalawa, palaging siguraduhin may laman ng sikmura. Siguraduhin nakainom na maraming tubig bago bumiyahe. Siguraduhin hindi nagugutom. Pangatlo, siguraduhin makipagbati kay misis bago bumiyahe. Dahil minsan pag mainit ang ulo mo, magkaaway kayo ni misis, di ba? Medyo parang nakaka-high blood dun, di ba? Minsan pag bati kayo ni misis pag uwi, di ba, nakakawala ng sama ng loob. Saka masarap sa pakiramdam. Kasi pag alam mong, di ba, di kayo nagkakabati ni misis, o umalis ka na, hindi kayo nagkakaunawan, di na pag-uusapan, nandun yung parang sama ng loob. Tapos nandun yung isang high blood din ka. Kaya once na counter mo yung isang road rage, parang mas lalong naginit ang ulo mo. So siguraduhin bago umalis ng bahay, walang sama ng loob, di ba? Pang-apat, palagi kang magdadasal bago bumiyahe, di ba? Kailangan palagi kang may gabay ni Lord para siya ang bahala sa iyo. Ano man ang mangyari sa kalsada, di ba? Palagi kanyang gagabayan. Panglima, siguraduhin nasa magandang kondisyon yung sasakyan natin o yung motor natin. Dahil pag hindi nakamagandang kondisyon yan o wala sa magandang kondisyon, possible talaga na makadami ka ng ibang mga sasakyan sa kalsada o pati motor. Doon nag-uugat yung road rage pag kayo nakakasagi, nakakabangga, diba? Nakakasabit, nagsisimula yun. Pang-anim, kailan marunong tayong magbigay. Kasi unang-una, ang kalsada ay sinishare yan, diba? Sinishare yan para sa lahat. Lahat tayo nagsishare yan. Hindi pag-aarian ng isang tao kung sino man. Lahat tayo ay nakikinabang dyan, kaya tayo mag-share. At palagi natin tatandaan na tayo ay makakarating sa ating pararoonan, ano man ang mangyari. Kaya huwag kayong makipag road rage, dahil yun ay ang pinaka masamang pwede mangyari sa atin. Ang pito, kailangan marunong tayo magpatawad, oh. Kung meron mga gumikit sa atin o nabusinahan tayo, di ba? Kailangan alam natin na hindi niya talaga intention yun. Wala siyang masamang intention. Ang gusto niya lang sigurong gawin mapansin mo siya para hindi kayo magkabanggaan, hindi kayo magkasagian. Yun yung itinim natin sa isipan natin, di ba? O kunyari, example, nasagi tayo, huwag masyado minit ang ulo, patawarin natin. Pag humingi ng patawad, wag puro init ang ulo, di ba? Huwag tayo mananakit. Pang-siyam, mag-sorry ka na, kumbaga. Kung alam mo ikaw yung may kasalanan, mag-sorry ka na, no? Kasi doon pa lang medyo mababawasan na yung init ng ulo. Kung sino may yung nakabanggaan mo, nasagi mo, mababawasan yung tension, mahuhupa pag nag-sorry ka. Doon pa lang baka mamaya patawarin ka na lang bigla nung nabangga mo, kung di ba, kung mabait yung nabangga mo o nasagi mo, nagasgasan mo, di ba? Baka sabihin, sige, okay lang yan, di ba? Di mas okay. Kaya hangga't maaari, kung alam naman natin na tayo may kasalanan, ay matuto tayong humingi ng sorry. 10, ito yung wag nating kakalimutan. Kailangan palagi natin dala yung ating lisensya,
Di ba? Yan ang number 1. Iinit ang ulo nung nakabangga pag wala kang dalang lisensya, mas lalo kang mayayari, di ba? Basta ka mas lalong lalaki yung magagastos mo, babayaran mo. Kasi pag nakahuling wala kang lisensya at nakabangga ka, mas malaki yung penalty mo, hindi ba? Hindi mo lang papaayos yung sasakyan o motor na nagasgasa mo o nasira mo, magbabay ka pa ng penalty sa LTO, di ba? Number 11, kailangan palagi may dalang pera, di ba? Kunyari may nagasgasan ka, kailangan palagi ka merong nakatabing pera sa wallet na pang emergency, di ba? Para naman medyo humupa yung tension, mabawas yung tension. Kasi pag alam niyang kunyari willing kang magbayad sa damage mo, di ba? Medyo mas ano siya, mas supa yung tension kaysa yung hindi siya sigurado na babalikan mo siya o mababayaran mo siya, mapapayos mo siya. Kahit paano meron kang pan down payment, no? Para medyo magtiwala siya sa'yo, di ba? Kasi pag nabigay kayo ng pera, andun yung sincerity na papayos ko yan, ito magbibigay muna ako ng pera, di ba? Saka kailangan dalawa palagi yung lisensya mo, kasi kukunin nila yun, kukunin nila yung lisensya mo para katunayan ito talaga yung identity mo, kung saan ka nakatira, na hindi mo sila tatakbuhan o ganun. So sa ganun pa lang mababawasan yung tension. Pang number 12, pag na-overtaken tayo o nakatan tayo, huwag sasama ang loob natin, di ba? Yun nga, sinabi ko na kanina, maging mapagbigay tayo. Lahat tayo nagsishare dito sa kalsada. So kung nakatan man tayo, huwag tayo basta-basta magagalit, huwag init ang ulo natin. At hindi ito karera. Pag nasa kalsada ka, hindi ito palaging puro karera, no? Kunyari, nakamotor ka, tapos inunahan ka ng isa, di ba? Yung iba kasi feeling nila kinakarera sila, ganun yung mindset, di ba? Ganun yung pag-iisip, which is mali. Alam yan, parang hindi ko alam yung sasabihin, parang ano naman ang pag-iisip nila kung ganun yung iniisip nila na once na overtaken sila, karera na agad. So ngayon, ang gagawin ng isa, na inis siya, kakarerahan nyo yung isa. Hanggang sa parang, kala mo, baka minsan umatong sa away o aksidente, malala, di ba? Grabe ang traffic ngayon, mga kaibigan. At tayo palaging magbibigay lang. Lahat naman tayo ay makakawi sa ating tahanan kahit ano pa yung ka-traffic, no? Kahit abutin pa hanggang kinabukasan tayo ay makakawi pa rin. Yung nga lang late ka. Kaya palagi natin tatandaan na lahat tayo ay makakauwi. Hindi lang natin alam kung kailan. Lahat tayo makakauwi, hindi lang natin alam kung kailan. Kaya wag tayo maiinis. Yun nga lang, late ka. Kaya pabili. Yan, tig-apat. Ito lang. Bili tayo ng daing. So ito, bumili lang ako ng daing. Tinapa nga ba yan? Tinapa? Oo, tinapa. Bili ako tinapa kasi si Tito Eric binigyan ako ng burong kanin. Buro galing siya na Babaysia. So masarap yun sa tinapa, daing, saka talong. Yun masarap. Paborito ng asawa ko yun dahil yung asawa ko taga Nueva. Dito na tayo, medyo maluwag na yung kalsada. Kaya na, sinabi ko kanina, wag tayo basta-basta maiinis kahit traffic. Huwag tayong makipagitgitan kasi lahat tayo makakauwi rin sa ating mga bahay, no? Bahay ng safe. Kasi huwag na tayo makipag-away. Kasi once na nakipag-away tayo, di na natin sigurado ang susunod na mangyari. Pwedeng mas matapang sa atin, o may dalang baril, o may tawag dito, may sapak sa utak, o alam nyo na, mahirap makipag-away sa ganun. Kaya mas maigi na palagi tayong kalmado lamang. Tagayo nung isa, yun, na mamadali siya. Kung gusto niya mauna, okay lang yan. Meron siyang dahilan. Diba? Posibleng hinihintay na siya ni Mrs. o natatay. O di natin alam yung dahilan. Kaya kung gusto nila mauna, pagbigay lang natin kagusto nila yun, no? Walang pwede magsabi sa atin kung ano dapat ating gawin. Pero dapat marunong tayong sumunod sa batas, no? Yun lang sana, marunong tayong sumunod sa batas. Kaya marunong tayo dapat sumunod sa batas. Walang mas mataas kaysa batas. Marunong daw tayo dapat sumunod. Kung ikaw makikipag-away, walang mananalo. Parang gera daw. Sa gera, walang panalo. Parehas ay talo.
Yun nga, ang road rage ay parang gera, no? Gera sa pagitan ng dalawang individual. So, parang gera, walang panalo, lahat ay talo. Kaya wag mo nang tangkain na makipag road rage o makipag-away dahil walang mananalo. Parehas kayong talo, di ba? Alam niyo naman, yun nangyari doon sa may papuntang Marilaki, di ba? Yung nabaril niya yung nambubog sa kanya na rider. Yung hinabol sila ng rider kaya itong naka SUV, nagkabulan silang dalawa. Hanggang sa nabaril lang itong naka SUV yung rider. Para silang talo, di ba? Walang nanalo. Kaya pag-isipan muna natin ang mga gagawin natin bago tayo kumilos o magsalita. Sa pagiging tahimik at tikom, mag-isip ka muna. Wag mo na dada ng dada. Mag-isip ka muna, wag mo na dada ng dada.